Hello mga buddy. Ito nga pala yung mga bawal gawin ng mga security guards kapag naka-duty. Mapa-private or public sector man ito. Mga buddy, sana tapusin nyo yung video dahil meron itong advantage at disadvantage. So ito po, ang una, maging parking and utility attendant. Pangalawa po, pagiging checkers. Pangatlo is service crew. Pang-apat, garbage collector. Panglima, safety officer. Then pang-anim, car wash boy at iba pa. Ito po kasi yung kalimitan na realidad na nangyayari sa mga area natin. At dahil dito, naglabas ang PNP Susya ng Memorandum Advisory Number 066-2003 implementing of rules and regulation Republic Act 11917. Ang nakalagay po dito ay reiteration on the non-utilization of security guards as parking, utility attendant, checkers, service crew, and other unprescribed task while the security on duty. Ang dahilan nito na ang extra task ng mga security guards nagpapababa ng antas ng dignidad ng security at nadidistract ang paggawa ng primary functions na protektahan ang buhay at ari-arian at mapanatili ang pulisiya within the property. Ang layunin ng batas na ito ay pataasin ang antas ng moral at dignidad ng mga private security professional natin. Isa pa po sa kanilang ipinagbabawal ngayong parating na Kapaskuhan ay bawal po magsuot ng Santa Claus suit or Santa Claus costume upang ma-attract yung kanilang mga customers. Ito daw po ay paglabag sa private security law na ang tanging dapat suot lang ng security is yung prescribed uniform. At sino man po ang mapatunayan na lumabag sa batas na ito ay maaaring mapatawan ng violation or ma-issuean ka ng ticket or maaaring madamay din ang ating agency. Ito naman po yung mga nabasa kong comments and reaction galing sa mga 5-9 natin. So una, paano daw kung madumi yung CR? Din yung paligid ng posting niya, hindi niya ba lilinisin? So mga buddy, may mga posting kasi tayo, may mga property tayo na walang utility. So kailangan nating mag-initiate na maglinis ng ating area upang linisin at hindi bumaho dahil tayo rin na magsasacrifice nito kapag ganoon ang nangyari. Then ito pa yung isang situation, paano daw kung may matanda na may dalang mabigat din nakiusap sa'yo na kung maaaring tulungan mo. So mga buddy, kung saglit lang naman at hindi naman mapaparalyze yung area mo, at maaari naman nating i-consider yung mga ganong sitwasyon. Alright mga buddy, lahat ng bagay ay nakadepende pa rin po sa sitwasyon. At sana po ay may na-share tayo na kunting kaalaman para sa mga buddy natin sa mga 5-9. Alright, hanggang dito na lang. Please follow and share. Thank you.